Very common yung statement na isa na naman pong kababayan natin ang nakaahon sa kahirapan. So isa pa sa mga stereotype na naririnig ko or common na naririnig ko about sa mga Pilipina na mag-asawa ng foreigner is uneducated, kumbaga walang pinag-aralan. Hi everyone! Welcome back po sa aming channel, Zaira's Mama and Dada's YouTube channel. So, today is the 17th of August and it's currently 9:37 in the morning. So, late na kaming nagising ni Zaira. So, for today's video, samahan nyo kaming gumawa dito sa bahay. So, para siyang a day in a life habang pinag-uusapan natin kung paano ba yung buhay ko nung nasa Pilipinas pa ako bago ako nakarating dito sa Amerika at bago ako nakapag-asawa ng foreigner. Request kasi yan ng isa nating viewer na si Miss Cindy. So, thank you so much again for watching our video. And yun, isi-share ko sa inyo and pag-usapan na rin natin ang stereotype sa mga Filipina na nakapag-asawa ng foreigner. So, ayun po, samahan nyo kami today. So, bago ako mag-prepare doon sa kitchen, nililinis ko muna lagi itong bedroom pagkagising namin ni Zaira. Konti lang naman yung linisin kasi nga, araw-araw ako lagi nagwawalis dito tapos minamap ko yung floor. So, siguro kung nasa Pilipinas kayo, actually kahit hindi kayo nasa Pilipinas, maririnig nyo yung common na sinasabi pag may nakita na Pinay and then may kasamang foreigner, let's say sa mall o nasa public place, kahit hindi nasa public place, basta nakita lang siya online, sabihin, diba? Very common yung statement na isa na naman pong kababayan natin ang nakaahon sa kahirapan. Diba? Kasi yun nga yung parang stereotype sa mga Filipina na may ka-relationship na foreigner o nakapag-asawa ng foreigner na kaya nag-asawa ng foreigners para makaahon sa kahirapan. And sa tingin nyo ba, totoo yun? Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Pero ano yun, parang bata pa lang ako pagka may mga nakikita ng mga Pinay nakapag-asawa ng foreigner, ang ano kagad is, uy, ano na yan, yumaman na yan kasi nakapangasawa siya ng AFAM or ng foreigner. And yung iba sinasabi kaya lang nag-asawa ng foreigner para makapunta sa Amerika, para sa green card, para sa greener pasture, para sa magandang buhay. Although, meron talagang mga Pilipina na gumagawa niyan. Aminin na natin kasi meron naman talaga. Kaya ano siya parang hindi naman siya lahat. Lalo na sa panahon ngayon, ang daming mga Pilipina na nakapag-asawa ng foreigner na may magandang trabaho sa Pilipinas bago pa nila na pangasawa yung kanilang mga foreigner na husband. So, hindi tayo kasi talaga makakapagsalita kung ano ba yung reason ng isang Filipina kung bakit nila pinili na mag-asawa ng foreigner. And regardless of their reason, parang wala naman tayong dapat pakialam doon. Kasi buhay nila yun. And kung maganda man o pangit ang kanilang reason, nasa sa kanila na yun. Kasi nga, kagaya ng sabi ko, it's their life. It's, diba? Your life, your choice. Although minsan kasi, ang hindi lang maganda doon, kung hindi talaga good ang kanyang intention sa pag-asawa ng foreigners, nagiging hindi maganda yung tingin ng ibang lahi sa ating mga Filipino. Hindi lang sa Pilipino, kundi sa, sa atin generally. Pero kasi diba, nasa pag-uusap naman yun ng
ng magka-relationship. Kung alam naman nung foreigner na, let's say, pera lang yung habol sa kanya or green card lang yung habol sa kanya and okay lang din naman sa foreigner, edi wala tayong magagawa kasi okay naman sa kanilang dalawa. Pero ang masasabi ko sa tingin ko, dahil marami na rin akong mga nakilalang mga Filipina kagaya ko na nakapag-asawa ng foreigner na maganda talaga yung intention kung bakit sila nag-asawa ng foreigner. Let's say for example, karamihan aside from having a good job naman sa Pilipinas, nagkatrabaho sila sa Pilipinas, so hindi mo masasabi na nakaahon ka sa kahirapan kasi maayos naman yung trabaho sa Pilipinas, is hindi talaga nag-work yung relationship nila sa mga Filipino or hindi maganda yung naging experience nila sa pakikipagrelasyon sa mga Pilipino. And then, syempre, gusto nilang makapag-asawa, gusto nilang magkaroon ng sariling pamilya. Kaya, tinry na makipag-date or makipag-relationship sa foreigner and nag-work siya. Like, say for example, sa case ko, ganun yung nangyari. Hindi kasi naging maganda yung experience ko sa mga Pinoy. And kagaya dun sa isang video na sinabi ko, depende yan hindi naman lahat ng mga Pinoy ay hindi maganda ang pag-uugali when it comes to relationship. Case-to-case basis and depende lang talaga. So, ayun. Nung merong instance, kumbaga, yung naging turning point ko na sinabi ko, hindi na talaga ako makikipagrelasyon sa Pilipinas yung last relationship ko sa Pinoy na sobrang hindi maganda. Sobrang pangit. Kaya, nung time na yon sabi ko, it's either tatandang dalaga na lang ako or hindi, or yun nga, sa foreigner ako makikipag-relationship. Nung una talaga, hindi ko siya kino-consider, lalo nung nasa mga early 20s pa lang ako. Feeling ko kasi, pagka sa American, masyadong marami kang magiging adjustments like yung cultural differences, language barrier, kasi kahit sabihin mo magaling kang or marunong ka mag-English, magkakaroon pa rin talaga ng language barrier. Plus, kaya hindi ko kino-consider na makipag-relationship noon sa foreigner, lalo na sa American, kasi mahilig ako manood ng mga true crime. Tapos yung mga nakikita ko, mga ano sila, serial killer, so natatakot ako. Sige, baka mamaya ma-deads tayo. So, ayun. Si Zira, gusto niyang hawakan ang map. Actually, parang dumating na nga sa point ng buhay ko na sabi ko. Kasi matagal din akong gumamit ng dating app. 1.5 years bago ko nakilala yung aking mister. Sabi ko, siguro ano na lang, okay na hindi ako mag-asawa bilang 35 years old lang ako gumamit. Ay, hindi, 34 years old ako nung gumamit ako ng dating app. And then 35 ako. Magta-36 nung nakilala ko ang aking mister. Nasabi ko, na lang, mag-focus na lang ako sa work. Kasi parang gumawa na ako ng plan sa buhay na if ever hindi ako makahanap ng lalaki or ng foreigner na sa tingin ko is magiging compatible sa akin or magiging mabuting asawa para sa akin, na mag-focus na lang ako sa career ko. Nakaplan na yung mag-enroll ako sa isang program para makakuha ng certificate para maging data scientist. Kasi yun yung path na gusto kong i-take. So, ganon. At saka, ang dami ko nakikilala sa TikTok. Sa TikTok, marami ako nakikilala doon na mga nakapangasawa ng foreigner na maayos talaga yung work dyan sa Pilipinas. Nag-earn naman sila ng maayos bago pa nila nakilala yung kanilang partner. Yun nga lang din talaga, same sa akin, hindi nag-work yung kanilang relationship sa mga Filipino. So, I think yung stereotype na sa mga Filipina na kaya lang nag-asawa ng foreigners para makaahon sa kahirapan, sana mawala na yun. Pero wala naman tayong magagawa kung hindi siya mawawala as long as alam mo sa sarili mo kung ano yung intention mo, as long as alam mo sa sarili mo na mabuti yung totoo yung pagmamahal mo sa foreigner na partner mo,
then ano lang natin yun, i-brush it off and kalimutan. Kumbaga, wag na lang pansinin kasi hindi mo naman talaga makokontrol yung opinion ng ibang tao. At saka yung sinasabi nila na kapag nakapangasawa ka ng foreigner is aahon ka sa kahirapan. Kasi parang ang expectations sa mga Amerikano or sa mga foreigner is mayayaman sila lahat. Well, just so you know po, sa mga hindi nakakaalam, ang karamihan ng mga napapangasawa ng Pinay is middle class and working class. Merong iba na talagang sinwerte na nakapangasawa ng mga CEO na talagang mayayaman. Pero karamihan is working class and middle class. Like sa case ko, working class, middle class ang aking asawa. And walang masama doon as long as ang napangasawa mo is responsible, hardworking, kaya mag-provide. Wala naman problema doon. Meron din iba kasi na, kagaya nung sa situation namin, yung asawa ko at ako, nag-decide kami na, kaya sinabi ko na, dapat kaya mag-provide. Especially kung may baby na kayo. Kasi kung wala pa kayong baby, of course, di ba, pwede ka naman mag-work. Actually, kahit mother ka na, pwede ka mag-work. Depende kasi yun sa, sa living situation ninyo, and depende yun sa pag-uusap niya ng asawa mo. So, sa case namin, mas pinaprioritize namin si baby, si Zeta. Kaya, mas pinili namin na si Mr. lang muna ang magtrabaho sa ngayon habang maliit pa si baby. At ako ay stay at home mother. Although napakahirap sa akin noon bilang sa Pilipinas, nag-work ako doon ng matagal. And sanay ako na nag-work, sanay ako na nag-earn ng sarili kong pera. So sa mga nagsasabi na ako ay asa lang sa aking asawa, well, natural, aasa talaga ako sa asawa ko kasi asawa ko yun. Sa asawa niyo ako umasa, di ba? And nanay ako eh. I mean, ang priority namin si baby, hindi ma-please yung ibang tao about sa kanilang ine-expect sa'yo bilang babae na kailangan mo rin kumita ng pera, na kailangan mo rin tumulong, di ba? Iba-iba tayo ng situation, iba-iba tayo ng circumstances. Siguro kung ano pa lang ako, kung mag-asawa kami ni Mr. and wala pa kaming baby, of course, mag-work ako. Pero sa ngayon, dahil priority namin ang aming anak, we decided, both of us, na maging stay-at-home mother ako. Ayan, linisin naman natin itong isang bedroom. So, ayun nga, kagaya ng ating continuation ng ating chikahan. Yung stereotype sa mga Pilipino na nakapag-asawa ng foreigner, para sa akin, ano siya, hindi na siguro talaga mawawala yan, yung statement na yan, na pagka, sa mga ilang Filipino na kapwa natin Filipino, na pag may nakitang foreigner, isasabihin, isa naman pong kababayan natin ang nakaahon sa kahirapan. Yung kumbaga, meron silang negative impression sa mga Filipino na nakapag-asawa ng foreigner. And sa ating mga Filipino na nakapag-asawa ng foreigner, as long as, diba, maganda naman ang ating intensyon, hayaan na natin. Kasi, it wouldn't define you as a person. Yung mga tao na nag-judge ng ganyan, it will, define them. What kind of person they are. Yung mga taong judgmental. And normally, mga ganun, sila yung mga naiinggit. Yung hindi kayang maging masaya para sa mga kapwa Filipino nila. So sabihin na natin nakaahon sa kahirapan. Oo, let's say sabihin natin, ganun talaga yung nangyari, di ba? Bakit hindi na lang sila maging masaya para sa mga kapwa nila Filipino na naging successful sa buhay o naging umahon sa kahirapan, di ba? Ang mahalaga doon is wala kang ginagawang masama. And mabuti kang tao. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Ayan, tapos na ako maglinis. Kunin natin si Zeta. Parang kumain siya. Say hi. Hi. Hello. 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 Hi. Ay, tumatawag si Mister. Sige.
I-pause ko muna kayo. Yan na si Zayda, kumakain siya ng bread. Baby, say hi. Busy pagkain ng bread. Nasugasan ko naman itong mga feeding bottles ni Zayda. Hindi ko na siya ini-sterilize kasi ano na naman si Zayda. Magsi 16 months old. Sabi nila pagka daw 1 year old na, pwede na daw na hindi i-sterilize ang bote. Kalimutan ko pala yung kanyang binky. Kunin natin dito. Yung kanyang crib. Nako, nawawala yung binky. Kaya nilagay ni baby. Kasi madalas inaano niya yung tinatapon niya. Ayan ang binky na sa ilalim ng crib. Hugasan natin ito. Sabay ng kanyang mga feeding bottles. Yung aking nilalabhan. Dryer yan. So 5 minutes na lang. Tapos magsasalang na ulit ako ng bago. So yung isa pang parang negative impression, or hindi ko alam kung matatawag din siyang stereotype, sa mga Filipino na kapag asawa ng foreigner is hindi magaganda. Kumbaga, parang sinasabi nila na kaya ka nagustuhan ng foreigner kasi pangit ka or hindi ka maganda. Yung iba pa nga, diba, sinasabi mukhang katulong. Kasi sa atin, pag sinabing mukhang katulong, although hindi siya magandang dapat na ginagawang comparison, or parang tama, parang inaano sa katulong kasi parang minamaliit mo yung mga katulong. Ang hirap-hirap ng mga trabaho ng mga katulong. Parang ano kasi yan sa atin sa mga Pilipino, di ba? Normal na hindi dapat. Normal siya pero hindi dapat. Yung hindi maganda. And yung sa ibang mga Pilipino na nagagalit na pag may sinasabi kang common naman talaga sa Pilipino, dapat i-accept natin yun kasi meron talagang hindi magandang pag-uugali. Ang karamihan sa ating mga Pilipino na dapat mabago. Bilang Pilipino din naman ako. Pero marami rin naman mga magagandang pag-uugali na talagang masasabi mo pang world class ba. Tulad ng hospitality, pagiging masipag, at hindi maselan o hindi maarte. Hindi matyaga. And magaling makisama. Yun, mga ganun. Pero meron din talaga, katulad niya, yung may mga ilan sa atin na judgmental. Lalo na pagka may mga nakitang Pinay na nakapangasawa ng foreigner. Yun nga, yung sinasabi na, ay, hindi ka maganda. Pagka kasi definition ng exotic beauty, yun yung para sa atin ng mga Pinoy is hindi maganda. Kaya ka nagustuhan ng foreigner kasi ang ating impression is exotic beauty ka dun, gustuin ka ng foreigner, hindi ka maganda sa Pilipinas. And kung ganun man, kasi ano diba, sabi nga nila, beauty is in the eye of the beholder. Kung ganun man, kami na mga Pinay na nakapangasawa ng foreigner, kung hindi kami maganda sa mata ng mga Filipino dyan sa Pilipinas, mga tao dyan sa Pilipinas, di ba, bakit kami magtsatsaga? Kung meron namang makaka-appreciate ng ganda namin at makaka-appreciate sa amin bilang tao. Kasi hindi naman, diba, hindi naman yun, yung ganda, hindi siya yung primary thing na kailangan mo i-consider sa relationship. Although, yun talaga yung first na makikita mo. Yung first is, yung pinaka-importante is kung itong tao na ba to, kaya kang mahalin at kaya kang alagaan at kaya kang ipaglaban. So, diba, kung yun ang tingin ng mga Filipino sa amin ng mga Filipino na kapag-asawa na hindi kami maganda, then so be it. Basta kami, masaya kami sa napangasawa namin, masaya kami sa aming mga foreigner na partner. And sana yung mga Filipino na ganun yung judgment, di ba? Maging masaya na lang kayo para sa amin. Kung hindi, edi bahala kayo sa buhay. Kayo naman ang kayo naman ang may stress.
Kasi yung karamihan sa mga ganyan sila yung mga na-stress, sila yung mga parang ang daming mga kuda, ang daming mga sinasabing hindi maganda. Kahit wala naman kami ginagawa, kahit wala naman ginagawa yung Pinay sa inyo na nakapangasawa ng foreigner. Parang galit na galit pa kayo. So, ang dami yung mga negative na sinasabi. Which is parang hindi ko alam kung ano ba ang inyong pinaguhugutan o may baka may pinagdadaanan kayo sa buhay. So anyway, bahala kayo. Bahala kayo sa buhay niyo. Strawberries naman ang kinakain ngayon ng ating baby Zeta. Favorite niya yung strawberries. Tapos naging favorite niya na din ang peaches and grapes. Yung grapes, ano talaga siya, ni-slice ko kasi diba, sabi nila, yun daw ang one of the most common reason pagdating sa pagkain kung bakit nag-choke yung baby. Kaya ini-slice ko talaga. So, kakain muna ako ng bread. Nakalimutan ko, kailangan ko nga palang uminom ng gamot ito. Nagka-UTI kasi ako. So, today yung last day. Nakalagay din dapat after meal. Kailangan may meal kasi baka parang medyo matapang siya eh. Kain muna ako ng bread. Tapos mamaya gagawa ako ng fried rice. Para sa breakfast namin ni Zeta. Although nagbe-breakfast na kami. Parang first breakfast, second breakfast, ganyan. Kain tayo. Favorite ko tong bread na to sa Walmart, mini croissants. Yung butter something. Gusto rin to ni Zeta. Favorite bread niya to. Yung, tawag dito. Tinry namin yung brioche, hindi niya type. Ako okay lang. Hindi kasi ako ma-bread, kaya lang, yung mga madalian, kung may pupuntahan kami, na sinister ay lagi nagmamadali. Hanggang ngayon pa rin talaga kasi, hirap na hirap pa rin ang kumilos ng mabilis. Although naman ako, I'm doing my best para maka-adjust. Kasi sa Pilipinas, so tayo? Ano tawag dito? Kwento ko sa inyo yung aking buhay sa Pilipinas. Pero hindi naman lahat, no? Mga iba lang. Ano talaga, nagdadalawang isip ako kung gagawin ko tong video na to or hindi. Yung about sa buhay ko sa Pilipinas. Kasi, ako mamaya, may mga mag-comment na sabihin, ay, ang yabang mo naman, ganyan. Pero magsasabi lang naman ako ng totoo, di ba? Yung buhay ko sa Pilipinas, hindi kami mayaman ha. Okay naman siya. Okay yung buhay ko sa Pilipinas. May work ako doon, nag-work ako doon. Kung napanood niyo yung ibang mga videos namin na mention ko doon, nag-work ako sa JP Morgan Chase for 40 years. Before that, nag-work din ako. So, kung maayos, kumbaga yung kinikita ko doon sa company na yon, kung kilala niyo naman yung company na yon, and nasa Pilipinas kayo, and, diba, US-based company siya. Meron sila doon na corporate office sa Philippines. So, sa back office ako nag-work. Maayos siya. In the sense na pag meron akong gustong bilhin, nabibili ko siya. Pag gusto kong mag-travel inside the country, within the Philippines, or outside the country, nagagawa ko siya. Nadala ko na rin yung family ko sa Hong Kong with my own expense. Pero parang naghati ata kami ng kapatid ko doon. Tama ba? Comment ka nga. Kapatid ko, naghati ba tayo doon o ako lang ang nagbayad doon? And then, ayun. Tapos nung nag-work ako, mahilig ako manlibre. Ewan ko. Kahit alam ko naman na may pera din sila, nag-work din sila. Basta mahilig ako manlibre. And, paano ba? Tapos, mahilig kasi akong pumunta sa mga resort, ganyan. So, pag naisipan ko mag-rent ng resort, bilang sa Antipolo kami nakatira, may mga private resort doon. Pag naisipan kong mag-rent, nag-rent ako ng resort para lang makapag-picture. Dati kasi tayo, diba? Mahilig sa mga picture-picture nung dalaga pa.
Ayun. So, maayos talaga. Maayos yung kita ko doon. Maayos yung trabaho ko. Hindi siya stressful. Kaya sobrang thankful din ako. Tapos, ayun. Kung ikukumpara yung buhay ko dito at buhay ko sa Pilipinas, mas sabi ko na mas magaan yung buhay ko doon. Not in the sense of money, hindi sa sense ng, kumbaga, sa pera. Kasi maayos naman dito. Kaya lang kasi doon, andun yung family ko, may mga katulong ako. Tsaka doon, kaya kung mapapansin nyo, hindi ako nagbablog ng nagluluto kasi nga, hindi ako marunong magluto. Hindi ako nagluluto sa Pilipinas. Kasi pagising ko pa lang doon sa Pilipinas, andyan na yung pagkain ko. Wala akong ginagawa. So, napakalaki talagang adjustment nung pumunta ako dito sa US. And, ano naman, okay naman. Marami akong natutunan. Kumbaga, maraming nabago sa buhay ko nung napunta ako dito sa US and ini-embrace ko siya. Although mahirap, pero sabi ko nga, ito yung buhay na pinili ko, ito yung buhay na pinagdasal ko. So, di ba? Bakit ako magre-reklamo? So, sinishare ko lang sa inyo. Bilang meron ng isang viewer natin na request na i-share ko nga daw yung buhay ko sa Pilipinas. Bago ako nakapangasawa ng foreigner and bago ako nakapunta dito sa Amerika. So, yung stereotype sa mga Pilipina na sinasabi na nakaahon sa kahirapan, I don't think nag-a-apply siya sa akin. And kahit pa siya mag-apply sa akin, I don't really care. Kasi masaya naman ako dito sa buhay na meron ako dito. Although talagang marami pa ring adjustments hanggang ngayon. Kasi nga, noong December lang kami dumating dito ni Zeta. And nung sa Pilipinas, ang dami kong katulong na nag-aalaga kay Zeta. Kaya nung andun pa ako, parang feeling ko dalaga pa rin ako. Kasi nga, magaan lahat. And then dito, medyo limited yung aking mga galaw kasi 'di ba kailangan dito marunong ka mag-drive, hindi pa kasi ako nagda-drive. Doon, 'di ba, meron namang mga daming public transportation at bilang sa city kami nakatira, malapit kami sa lahat. And dito sa countryside. So ayun, ang kumbaga parang ibang-iba yung buhay ko sa Pilipinas at ibang-iba yung buhay ko dito. Tapos, ano pa ba? Ano pa bang gusto niyo? Ayun, ganun yung buhay ko doon sa Pilipinas. Namimiss ko ba? O syempre namimiss ko kasi kagaya ng sinabi ko, ang gaan ng buhay ko. Pero, ano naman, okay ako dito. Okay, and masaya naman. Minsan, syempre, nahuhumsik ako dahil namimiss ko ang aking pamilya doon at ang aking mga pamangkin na makukuleta. Si Cody at Sian. Shout out sa aking mga pamangkin na si Cody at Sian. Tapos naalala ko, sabi nung isa kong pamangkin, parang, hindi na daw sila parang ayaw niya akong umalis kasi wala daw malilibre sa kanila sa time zone. Ay, minsan nakakalungkot. Pero, ganun talaga. Diba? Kaya ayoko magkwento kasi, ano ba yan? May drama. Siyempre, yung buong (37 years ng buhay ko nasa Pilipinas ako. And then, dumating ako dito, 37 pa rin naman ako, pero magte-38 ako kasi nag-38 ako noong May. Diba? Ang laking adjustment. Pero yun, maayos yung buhay ko sa Pilipinas. Bago ko pa nakilala yung aking mister, and bago, ayan, may paano tayo. Drama-rama sa video. bago pa ako nakapag-asawa ng foreigner. And yun nga, ang laki din ng difference kasi doon, kumikita ako ng sarili kong pera. Every time na meron akong gustong gawin, nagagawa ko dito kasi nga, na iba. Bilang syempre nanay na ako and wala naman mag-aalaga kay Zeta. Iba kasi dito, di ba?
We don't have a village to help us take care of our baby. Hindi katulad sa Pilipinas na, oh, sa nanay mo, paalaga muna dito kay baby kasi may pupuntahan ako, magpapaayos ako ng buhok, ganyan. Magkikipagkita ako sa mga friends. Dito hindi eh. Kahit na sabihin kong napaka-helpful and supportive din naman ng aking mga in-laws, iba pa rin kasi. Kumbaga, busy sila sa kanilang buhay. And, parang nakakahiya naman na, di ba? Gawin mo yun. Ayan. Kasi kahit na retired na sila, busy pa rin sila sa kanilang mga buhay. May mga ginagawa pa din sila. Ayan, gawa na tayo ng fried rice. Ayan, hiwa muna ako ng butter. Kaya ayoko talagang gumawa ng day in a life. Kasi meron akong mga parang shot na gustong gawin. Hindi ko siya magawa kasi ang hirap. Kaya hanga ako dun sa mga vlogger na gumagawa lang a day in a life. Tapos may mga baby pa sila. Kasi ang hirap talaga. Chinek ko naka-on yung aking mic. So yan, naghiwa ako ng butter. Hindi ko may papakita sa inyo kasi andito siya. Diyan na lang kayo. Ay naku, si Zeta, hinagis na naman ang kanyang Hindi pa pala bukas yung hindi pa pala bukas yung stove. Ano ba yan? Kaya ayoko din gumawa ng day in a life na ipapakita sa inyo magluto kasi for sure pagtatawanan nyo lang ako kasi hindi pa talaga ako magaling magluto. Marunong magluto. Buti na lang yung mister ko. Napaka-understanding niya. At siya talaga yung nagluluto para sa akin. Bago siya bumalik sa work, yun, pinagluluto niya na ako. Tapos iinit-initin ko na lang. So itong fried rice, adobo fried rice to, yung adobo na ginawa niya. Sasama ko na lang siya dun sa rice na natira kagabi. Si Siray, nakaupo lang siya doon. Medyo cranky na. Naboboard na siguro. Hindi ko kasi muna inoon yung TV dahil hindi ko naman na lagi siya nakababad sa TV. Tapos after nito, pagkakain namin, maliligo na siya and then ako maliligo na din. At hindi, malilinis pa pala ako dito sa room na to. Living / kitchen / dining. Say hi. Are you done eating? Hi, babe. Blow kisses. Blow kisses. Blow kisses. No, baby, dali na. Blow kisses na. Sabi ng dada niya, para daw siyang gremlin kasi yung mga, yung tawag dito, yung mga sounds na ginagawa niya. Blow kisses. Blow kisses. Dali na, blow kisses na. Parang ito mag-blow kisses, ang tamad lang. Blow kisses. Blow kisses. No, blow kisses. Blow kisses na, baby. Ayaw? So, ayan na si Zeta. Nag-ano na siya. Nanunood na siya ng kanyang Miss Rachel. Tapos kung napanood niyo yung isa naming video, sabi ko, doon na nagkaroon ako ng problema financially. Yun kasi nga yung nangyayari na talagang naging turning point na ng buhay ko na sabi ko, never na talaga ako makikipag-relationship sa Filipino. Kasi nga, yung last relationship ko sa Pinoy, na said lahat ng pera ko. Ano siya? Basta napaka disaster yung experience na yun. Na yung tipong kahit siya yung nasa ibang bansa, ako yung nagpapadala ng pera sa kanya. Na tipong halos lahat ng credit card ko na anong tawag dito?
na max out dahil sa kanya. Kasi, nagsusugal siya. And hindi ko naman sinasabi na lahat ng kasalanan ay sa kanya. Sa akin din kasi kahit alam ko na ganun siya, tinotolerate ko pa rin, hoping na, di ba, na magbago and mag-workout pa yung relationship. And tumagal ako dun sa relationship na yun ng years. Kasi gano'n naman tayong mga, di ba, mga Pilipina talagang. Hanggat kaya mong ayusin at ipaglaban, ganun talaga yung gagawin. Kasi nga, di ba, nakihiyayang ka dun sa relationship. Kahit ang dami mo nang nakikita mga red flags. So anyway, nagpapasalamat naman talaga ako dahil dumating din yung time na sinabi ko, ay, enough is enough. Tama na talaga. Kasi, alam mo yon, ubos na ako. parang, parang linyan sa pelikula. Ubos na ako, ubos na ang pera ko, ubos na ang aking, kaluluwa. At, basta, drain na ako emotionally. Na-drain din ako financially. Kaya nagpapasalamat din ako sa aking sa kapatid ko, sa aking brother-in-law na tinulungan din ako na makalampas doon sa time ng buhay ko na yun. And yun nga, yun yung turning point na sabi ko, no, never again. Either tatanda na akong dalaga or, yun nga, magtatry ako sa foreigner. And yun, nung isa kong kaibigan, kakilala sa work, sabi niya na doon niya nga nakilala ang kanyang husband sa dating app na OkCupid. So, tinry ko. Yun yung, pandemic. Since naka-work from home naman, nasa bahay lang, walang ginagawa, hindi makalabas, hindi ko siya talaga sineryoso. Ayun, so tinry ko kasi wala namang mawawala. And, diba, thank God, nakilala ko yung mister ko doon. Yung relationship na yun sa Pinoy, yung last, talagang pinagdadasal ko yun na sana mag-work, sana maayos pa. Sabi nga nila, kahit anong klaseng pagdadasal mo, kung hindi iyon yung tao na ibibigay sa inyo ni Lord, hindi talaga siya mag-work. And talaga hanggang ngayon, sobrang pasasalamat ko na hindi siya nag-work. Kasi kung nag-work yun, hindi ko makikilala yung mister ko ngayon, hindi ipapanganak si Zayda. So, ayun. Sabi nga nila, everything happens for a reason. So, maghintay ka lang. So, isa pa sa mga stereotype na naririnig ko or common na naririnig ko about sa mga Pilipina na nag-asawa ng foreigner is uneducated. Kumbaga, walang pinag-aralan. And sa tingin ko naman, hindi siya totoo. Although meron naman talaga din mga uneducated na nakapangasawa ng foreigner, and sa tingin ko wala namang masama doon. Either uneducated ka or educated ka. Kasi lahat naman tayo may karapatang mag-asawa. And lahat naman tayo may karapatang pumili kung sino ang gusto natin mapangasawa. And yun, nakakalungkot yung mga ganyan na judgments and mga negative impressions sa mga Filipina na nakapag-asawa ng foreigner. So, ako, sa case ko bilang parte na din ng pagkakwento about sa buhay ko sa Pilipinas bago ako nakapag-asawa ng foreigner and bago ako nakarating dito sa Amerika, nung estudyante pa ako, kahit kindergarten, super ako, tawag ito, competitive. Gusto ko ako lagi yung number 1. And, ayun, nagbunga naman. Talaga. Pero parang hindi naman sa hindi ko na-enjoy yung childhood ko. Pero kasi nung nag-aaral ako, talagang super nag-aaral ako. And gusto ko ako lagi number 1. So yun, nakagraduate ako ng number 1 naman. Pero nung college, scholar ako ng college. Yung course ko ng college is Electronics and Communications Engineering. So, mula kindergarten hanggang high school, lagi ako number 1 sa school kasi nga mahilig akong mag-aral. Nung
high school din ako, scholar din ako. And yun. Nung nag-college na ako, bilang sanay ako na ako lagi yung number 1, parang na-pressure ako. Na gusto ko, ako pa rin yung number 1. Pero hindi ko siya magawa kasi sobrang dami na and sobrang nakakainis na yun na parang naiinis ako na hindi ko matalo tong ibang classmates ko. Na lagi, kahit parang hindi sila nag-aaral, ano pa din, sila pa din yung, ang tataas pa rin ng mga grades na nakuha nila. Bilang engineering, ano siya, course. So, karamihan ng mga classmate ko nun, lalaki. And yun, kahit na parang papetiks-petiks lang sila, ano, sila pa rin yung nangunguna sa klase. Sabi nga nila kasi mas magaling daw talaga ang mga lalaki sa babae when it comes to math. And parang napatunayan ko na totoo yun. Kasi talaga kahit hindi sila nag-aaral, sila pa rin yung nangunguna sa klase and nakaka-frustrate. So, parang sumuko na ako. Kasi kahit anong gawin mo, meron at merong darating sa buhay mo na meron at merong mas magaling sa'yo. And kailangan mo siyang tanggapin. Kasi napaka-competitive ko dati. Pero yun nga, nung time na yun, tinanggap ko na siya na, ay, hindi ko siya magagawa na lagi akong number 1. At yun, ano na lang, parang in-enjoy ko na lang siya. Although nakakalungkot kasi nakakalungkot din naman na hindi ko siya na-maintain hanggang college na ako yung number 1. Okay lang at least, diba? Ano naman, minsan kasi yung pagiging competitive, nakaka-drain siya, nakakapagod siya. And nung hinayaan ko na lang, mas na-enjoy ko. And yun, nung nag-work na din ako, hindi na ako yung tipo ng tao na competitive. Naging masaya na lang ako, enjoy ko na lang siya, and yun, naging kontento ako sa kung anong meron ako. And yun, super happy naman din ako sa position ko dun sa work. Super happy din naman ako sa aking kinikita or sa sweldo ko. Ayun, although yung iba sasabihin na, kasi pag sinabing kontento ka, hindi ka na magpupursige na tumaas pa. Magkakaiba kasi tayo ng ng kumbaga perspective sa buhay. Merong iba na talagang super competitive kasi gusto nila mas umangat pa ng umangat pa ng umangat pa. Meron naman na kontento na sa kung anong meron sila. So, depende yun kung ano ba yung gusto nyo. And yun nga, irespeto na lang natin kung yung desisyon ng bawat isa. Kasi kanya-kanyang buhay yan eh. So, ayun. Part na rin yan ng pagkukwento ko sa inyo kung paano ba yung buhay ko sa Pilipinas. Nung hindi pa ako nakakapag-asawa ng foreigner. So, ayun, meron ibang mga Filipina na uneducated and again, it doesn't matter. Meron din naman mga Filipina na kapag-asawa ng foreigner na educated. So, kagaya ng sinabi ko, regardless whether you are educated or not educated, lahat tayo merong karapatan na pumili kung sino ang gusto natin na makasama habang buhay. So, ayun. Kakain na kami ngayon ng breakfast, second breakfast. Kasi parang ano na pala siya, parang brunch na dahil 11 o'clock na. And then papaliguan ko na si Zeta, then maliligo na ako, then magte-take na siya ng nap. Ayun, medyo mahaba na tong video na to, hindi ko na kaisasama. Siguro next time na lang ulit tayo mag-day in a life, as in, day in a life. Kung kaya, dahil nahirapan talaga ako. Sinubukan ko lang ngayon, and ayun. Sana naman ay magustuhan ninyo ang video na to. So, ayan lang po for today's video, guys. Thank you so much again for supporting Zeta's Mama and Dada's YouTube channel. See you again next time. Bye!